Kakaibang sakit at sama ng loob daw hanggang ngayon ay bit-bit pa rin nitong ating kapatid na si Yami. Yan ang akala niyang iyaharap niya sa altar nitong si Yami na si Jessica ay naglaho na lamang daw na parang bula. E papaano ba naman? Nagawa raw kasing isuko nitong kanyang ex-girlfriend o ex-fiancé ang pagkababae nito sa sariling boy best friend nitong si babae. Okay? Kaya ang ending sobrang hirap at lugmok ngayon itong si Yami doon sa sumampal, sumapak at bumugbog sa kanya na katotohanan. Kaya naman kausapin na natin mula pa sa Laguna. Yami, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po, Kuya Poy. Unang-una, maraming salamat muna sa pagiging matapang kahit pa nga hindi maganda talaga itong naranasan mo dito sa iyong ex-fiancé. Kumbaga, kasal na lang ang kulang sa inyo pero nawala pa. Opo. Bali, gano'n na nga po. Oo. Alam mo, gusto ko lang siguraduhin merong boy best friend itong si Jessica. At hindi mo best friend itong na-involve dito? Hindi po. Actually, mutual friend lang po siya ng mga kaibigan namin. Mutual friend ng mga kaibigan nyo? O na malapit kay Jessica? Yes po, yes po. Mas naging malapit sa kanya. Okay, bago natin puntahan yan, kwentuhan mo muna kami, gaano ba katagal ang naging relasyon nyo nitong si Jessica? Actually, 5 years po kami. Naghiwalay lang po kami this April nung itong taon po. Then, maganda po yung start namin actually. Ang naging problema lang is meron po siyang na tinatago. Di ko po alam dahil siguro nabibilog siya ng mga tao. Sobrang bait po kasi niya, inosente. Dahil siguro po sa takot niya, akala niya is magagalit ako. Natatago niya yung mga usapan nila, mga ganyan. Dahil nga po sa pag-usap nila, yun, nabibilog na nadadala na siguro siya hanggang sa may pagkakataon na yung lalaki nagkaroon ng test ng kunin. Alam mo, Yami, doon sa 5 taon ng pagsasama ninyo, okay, as boyfriend and girlfriend, maitanong ko na lang pagpasensya mo na, may nangyari ba sa inyo? Wala. Meron po. Actually, that time kasi pinipilit niya na ako, kinukulit niya na ako. Dahil meron ang nangyari sa iba. Aba, meron palang nauna, kaya bigla kang kinalabit. Pero sa pag-uumpisa pa lang ng relationship ninyo, nangyari sa first year o hindi? Actually, bago pa po maging kami, nililigawan ko pa lang po siya. Nanliligaw ka pa lang, isinuko na, wala pang, ano yun? Paano yun? Opo. Nakalak pa yung gate pero nakapasok na sa loob yung bisita. Ganun yan, di ba? Bago ka pumasok sa loob ng bahay ng may bahay, pagbubuksan ka muna ng gate, di para formal, pasok. Pero ikaw, tumawid ka, hindi ka pa pinagkakatiwalaan, nakapasok ka na muna, na nakalak pa yung gate. Okay, hindi naman sa hinuhusgahan natin, pero isa yan sa mga siguro kung babalikan mo nga, kung ano ba ang nangyari, pwede. Minsan ba naiisip mo yon na hindi pa naman kami nun, pero meron na agad nangyari? Ganito po kasi yun. Bali, 1 year po muna kami nagkaibigan. Tapos sa 1 year po namin pagiging magkaibigan. Gusto niya na po ako nun. Then eventually po, dahil lagi po rin kami magkasama, na fall din po ako sa kanya. Then nung inamin ko po sa kanya yun, nung inamin ko sa kanya, niligawan ko siya, pero during that time pala, meron siyang tinatago sa lalaki. Yun yung kaibigan niya. Malapit na po maging kami. Actually, nangyari yun sa kanila exactly November 6. Tapos yung naging kami November 17 ng 2019. Okay. Sige, go ahead. Then ayun po. Nalaman ko na lang pong inamin niya yun noong time ng
mga February last week or third week by that time po. Kasi ang nangyari po kasi, napapansin ko sa kanya is iba na yung mga kilos niya, iba na yung laman na sockmed niya, iba na lahat po, as in lahat. Kasi lalo na po kapag nag-uusap kami ng regarding sa Marcelan, parang go na siya na, tas sabi niya, ba't di namin subukan? Before po kasi na magkaibigan pa na kami, nagbibiroan kami sa ganyan, hindi niya gusto. Hindi siya open sa mga ganong kwentuhan. So, nakakalata ako. Then ayoko, hanggang sa napaamin ko siya. Parang ilang linggo ko siyang kino-confront. Ba't ganyan. Hanggang sa napaamin po siya. Okay. So, ganito balikan natin. Nangyari kamo na nung first, pa lang hindi pa kayo 5 years ago ay meron na nangyari sa inyo. Tama? Wala pa po. Oo. Nung relationship namin, doon lang po kami nagkaroon. Yung pinipilit niya na po. Okay. Kasi may ang pagkakaintindi ko kanina, hindi pa kayo, meron na agad nangyari sa inyo. Yung sa ibang guy po. Doon po niya naibigay yung niya. Sa ibang lalaki. Naibigay ng ng trip lang, ganun. Opo, bali Nakawayan November 6 po nangyari sa kanila yon. November 6 po nangyari sa kanila yon. Tapos November 17 po naging kami. Naging kayo officially. Alam niyang may manliligaw siya. Yung ba lalaking yun, hindi niya manliligaw o hindi niya ba ex yun? Actually, po yun eh. Ang kwento po kasi niyan, nagugustuhan po siya ng lalaki. Gusto niya rin po yun. Ang word lang po sa babae yun is kapag may gusto sa kanya yung tao, nagugustuhan niya rin. Dahil siya po yung babae na mababa po yung yung self, po niya. Self-esteem. Mababa yung self-esteem niya. Kaya papakita po sa sarili niya, ganyan. Kung sino na lang magagusto sa kanya, mangyayari, nagugustuhan niya rin. Eventually, nagustuhan ko po siya. Umamin po ako. Naligaw po ako. Kaso may something na po sa kanila. Akala po ng lalaki, malalim na yung nilang dalawa. Dahil nga po, nabibilog niya nga po yung babae, nauuto niya po, naliligin na ng babae, natatakot na. Okay. Sandali Yami Okay. Ang sabi mo, nung una mo makilala, itong si Jessica ay siya yung tipo ng conservative. 'Di ba? Na hindi mo mabibiro pagdating sa mga green jokes. Okay? Tama? Pagka napupunta doon yung usapan, medyo off sa kanya, ayaw niya yan. Pero nagulat ka na lang na para ba may nangyari, para nagkaroon ng 360-degree turnabout. 'Di ba? Yung pag-uugali niya na naging masyado naman yata siyang interesado na. Pagdating sa mga gawain sa ibabaw ng kama. Yes po. Tama? At tama. At nagkataon din na sinagot ka na niya. Nung ganyan. Opo. Nung panahon na yan. Pero na-discover mo nga, so November naging kayo, pero dahil nga sa napansin mo yung pag-iiba mula doon sa parang sobrang conservative mo dati, parang ang hindi makabasag ng pinggan, tsaka yung nandidiri sa mga usapan na green. Okay, hanggang February of the following year, doon mo nalaman na meron pala siyang itinatago na matagal-tagal na. Oo. Pero okay, November 6, merong naisuko siya doon sa guy friend niya. Okay? Na dapat sana ay sa makakarelasyon niya o sa mapapang-asawa actually. Ayan nga lang, naibigay niya nga sa iba at hindi rin sa'yo. Ngayon, labas naman yun sa relationship ninyo. Ikinatwiran niya ba yun sa'yo? Yung alin po po? Alam ko po. Na meron nangyari sa amin ng ibang lalaki, pero wala ka pa naman nun talaga. Hindi ka pa opisyal na parte ng buhay ko. Di pa kita tinatanggap. Hindi naman niya po, hindi niya naman po pinorse na irason sa akin yun. Wala naman po ako narinig sa kanyang ganun. Okay. Sige. Pero, kakilala mo rin yung taong yun? Yung guy po? Yung guy na yan. Yung lalaking yun. Nakilala mo rin. Nakilala ko rin po siya, pero yun nga po, off nga rin din po ako sa lalaking yun. Okay. Sige. Ngayon, tumagal naman yung relationship ninyo ng 5 years, kamo?
Opo. Tumagal pa rin ng 5 years. Ibig sabihin, napatawad mo siya, Yami. At some point po, pero may other factors lang po. Kaya po nagkatuluyan po kami. Dinerecho ko po. Sandali. So, nangyari na yun. May revelasyon. Nahihirapan ka kamo. Pero nagtuloy pa rin yung relationship ninyo. Tama? Yes. Tumagal ng 5 years. Yes, po. Oo. Kumusta naman sa loob ng 5 years na yun? Inulit niya pa ba yan? Binalikan niya pa ba yung lalaki ulit? May nangyayari pa ba sa kanila? Anong kasalanan pa ni Jessica kung naghiwalay kayo? Actually, wala naman po sa 5 years namin. Ako lang po talaga yung naging problema na. Kumbaga, naging traumatic lang po sa akin yung mga pangyayari. Kasi that time po kasi nung papasok na po ako ng relationship, dati po kasi maloko. Then, bago po maging kami, parang 4 years, 3 years po akong single, ganun. Inaayos ko po yung sarili ko na the next girl na ma-encounter ko, magugustuhan ko, mamahalin ko. Yung relasyon na gusto ko is hindi na yung katulad ng before. Gusto ko maayos. Dadala ko siya sa simbahan, liligawan ko siya, doon ko kukunin yung if ever di pa siya nakakaranas or basta yung maayos ko, yung plano ko talaga. Then, na-build up po sa akin through the years. Then, nung nalaman kong gano'n, parang sinubukan ako ng panahon na ganito, may nangyari sa ganito. Yan po, medyo traumatic po. Naging traumatic lang po yung pangyayari sa akin. Sige. Sabi mo nga, tumagal naman kayo ng 5 years. Pinatawad mo siya. Pero ibig sabihin, hindi mo pa rin talaga napapatawad. 'Di ba? Hindi mo pa rin napapatawad yung pangyayaring yun ni Jessica. Pero sabi ko nga sa'yo, di ba nangyari yun bago ka opisyal na tinanggap niya sa buhay niya eh. Alam mo pa nga yung date, sabi mo, November 6. Hindi pa kayo nun. Yes, November, kayo? 17 nung sinagot ka. Yes po, tama di ba? Oo, ibig sabihin, kumbaga, ilagay man natin, ang lapit mo sa mga truck ang dami mga truck na dumadaan dyan. Nasa labas po ako actually. Ang lalakas ng busina. Basag yung tutuli ko Okay. Sige. Ganito, no, Yami. Hindi mo ba naiisip na natural, siya naman may kalayaan pa nun kahit pa nga days before pa yung nangyari. Pero finally, ikaw na nga yung pinili niya. Kaya kinukumusta ko. Nung bang tinanggap ka niya sa buhay niya, although sabi mo nga, mas nag-experiment na siya pagdating sa usapin ng, alam mo na, yung kapag kayo na lang dalawa ang nasa kama, ganyan, o intimate kayo sa isa't isa, no? Hindi na siya katulad nung dati. Does that mean na tiniis mo na parang ang baba ng tingin mo sa karelasyon mo for the past 5 years? Na hindi talaga, kumbaga, para saan pa yung wino-workout mo sana na relationship kung at the end of the day, ang tingin mo sa kanya ay mababang klase ng babae? Actually, magulo din po yun sa akin. Magulo din po yun sa part kong yun. Actually. May workout yung feelings ko na maging okay, na mawala yung nakaraan. Yung sakit na yeah. Alam mo, Yami, sige, go ahead. Go ahead. Yeah. Pero po kasi pag inatake ako ng yung feelings ko po ng galit, pag tinatake po yung utak ko ng kung ano-ano, hindi ko po siya mapigilan. Ang bigat po sa nararamdaman. Pero hindi ko po siya tinitignan mababa. Parang nagbe-bring up lang talaga sa akin yung nakaraan. Ba't ganito? Pero binild up ko yung sarili ko sa mas maayos. Pero binigyan ako ng ganito pagsubok. Okay. Kwentuhan mo nga kami kapag hindi mo naiisip. It's as if hindi natin pinag-uusapan yung problema mo. Pero nai-imagine mo ba kapag magkasama kayo nitong si Jessica na masaya lang? Kasi 5 years yan, matagal yan. Ibig sabihin, mas maraming mga araw na masaya naman kayo together. Nga lang, umaatake yung alaala ng nakaraan na meron sa aking nauna Diba? Meron sa aking nauna at parang hindi ko matanggap Diba? Na-hurt yung pride ko.
Kwento mo nga sa amin, kaya nga tinatanong ko sa'yo, ginawa pa ba ni Jessica yan nung kayo ay in a relationship na? 'Di ba? Iniisip mo ba na ikaw ay makaganti sa kanya o kung gustuhin mo man na makaganti sa kanya, wala namang pumatol, kaya ka ba nasasaktan? Okay po. Mm. Wala na po siyang ginawang ganun ulit. Then sa relationship namin during 5 years, maraming beses po naging masaya po talaga kami. As in sobrang dami. Lahat ng pinagsamaan namin sa mga pagsubok na mga ilang pagsubok, nagsusolusyon na naman namin. Ako lang talaga nagkaroon ng problema kapag inaatake ako ng ayaw kung anxiety ba yan, frustration, hindi ko rin po alam. Pero all throughout po, masaya po kami. Walang ibang babae sa akin, wala rin ibang lalaki sa kanya. Okay, yun yung gusto kong malaman, ano? And kailan nyo nga tinuldukan itong relationship ninyo? Sino ba ang nagpaalam? Ikaw ba o siya? Siya po, siya po ang nagpag-break this, April 2025. Bakit? Napagod na po siya sa akin. Dahil? Yun po ang dahilan niya. Dahil sobrang nasasakal na raw po siya. Then yung bakit ang higpit ko dahil sa nakalimit lang yung friends, bawal ang mga guy friends, which is yun po talaga yung naging decision ko ever since nung nalaman ko yun na walang casual talk sa mga lalaki. Then anyone na magpa-follow or mag-send request ng lalaki is kailangan ng permission ko. Okay. Napagod na siya dahil hinihigpitan mo siya para palang may warden. Itong si Yami. Ibig sabihin, pasensya ka na ha, Yami, pero parang ginawa mo palang parang preso yung relationship ninyo. Oo, pwede ka makipagkaibigan. Pero, kailangan kilala ko yan. Kailangan may explanation. Sino yan? Anong pinag-uusapan ninyo? Hindi pwedeng lulusot yan sa messenger mo, sa pagte-text sa'yo nang hindi ko alam ang pinag-uusapan ninyo. Dumating sa punto na ganon, Yami? Yes po. Kasi may rason naman po ako, pero alam ko hindi naman siya valid. Pero may rason ako kaya ako ginawa yun. Alam mo, maganda yung sinabi mo nitong huli, na alam mo na meron kang rason at hindi valid. Ibig sabihin, hindi siya rason. Nai-gets mo? Ang ibig sabihin nun, alam mo na unreasonable yung ginawa mo dito kay Jessica. Ikaw ba ay nakiusap pa na ikaw rin naman ay mag-a-adjust, ikaw ay magbabago para para magtuloy ang relationship ninyo o hindi? Nanguna sa iyo ang pride, ang pangangalaga sa iyong pinakaiingat-ingatan na ego. Hindi po. Ay na gano po ako na makaawa pa po ako na makaawa ka. Na mag-a-adjust ako. Opo. Pero ikaw ba pinunta ko pa po siya. Pero ikaw ba nakakita na ng warden o ng BJMP officer na nakiusap at naglumuhod sa preso na please balik ka na sa loob ng oblo? Balik ka na sa oblo? Balik ko, no? Please. May paiyak-iyak ka. Babalik ba ang preso sa loob? Di ba hindi? Huhulihin mo. Huhulihin mo. Hahabulin mo. Di ba? Ikaw hindi ubra yun, Yami, Kung ano man yung nangyari, alam mo, I commend itong si Jessica. Doon sa tagal ng pasensya na ibinigay niya sa'yo, yung pumayag siya na kailangan kilala niya, kailangan dumadaan sa'yo ang lahat ng mga nakakausap niya, especially yung mga guys, well, hindi naman sa kanya ang problema. Nasa sa'yo, Yami. Nasa sa'yo, sa insecurity mo. Ayan, doon sa sakit ng ego mo, dapat yan ang mga ginamot mo noon. Dapat yan ang diyan ka nag-focus kung paano mong gagamutin. Ikaw na nga yung pinili. Ang binabalikan mo ay yung pangyayari na hindi ka pa naman dapat na involved doon. Ang masakit nga lang, days apart yung mga pangyayari. But even so, hindi pa naman talaga kayo kung babalikan mo kasi kita mo hanggang ngayon ay naalala mo ang November 6 at November 17. Isa napakahirap na bagay. Sana ang tinrabaho mo ay yung sarili mo, yung state of mind mo.
'di ba, na sana mapatawad ko siya at sana nga ay wag ding masaktan ang aking ego, ang aking pride sa mga susunod na panahon. Kasi pinili mo ng samahan itong babaeng to, si Jessica. Tinanggap ka naman niya. May mga hiniling ka sa kanya na gagawin ninyo na adjustments, di ba? Pumayag nga siya, nababantayan mo. Kung sino yung mga makikipag-usap sa'yo, sino yung mga makakasama mo, mahirap yun. Pero ikaw, hindi mo ginawa yung assignment mo. Ang ginawa mo na lang, magbantay at hinihintay mo siya na magkamali. At kapag ka nagduda ka, she just have to live with it. Hindi pa pwede yun. Diba? Nakakapagod naman talaga. Yung ginagawa mo. Napagod ka rin, ano? Yami? Totoo naman po. Actually, this past month is nag-reflect lang po sa lahat ng mga nagawa. Kasi nga, November, nag-anniversary sana kayo kung nagpakaayos ka lang rin. Biruin mo, 5 years ago na yun, yung pangyayari na yun. Or 6 na nga kung umabot ang anniversary nyo ngayon, ano? Tama ba yun? 6 na sana. Tama po. Ang iaano ninyo, nangangalahating dekada na kayo. Pero nang dahil doon sa hindi natin makalimutan na pangyayari, ayan. Yan yung nangyari. Ikaw ba kung mabibigyan ng pagkakataon na magkabalikan kayo ni Jessica, susubukan mong muli, pero kailangan ay bago na yung pagtanggap mo doon sa dito sa naranasan mo from 5 years ago? Hindi ko po masabi. Hindi mo masabi o hindi mo narinig sa lakas ng bumusina? Nasabay eh. Hindi ko po masabi. Hindi mo masabi. Kasi marami rin pong factor bago po kami maghiwalay. Sige. Kaya ano ba yun? Oo. Ano ba yung, sabihin na lang natin kung sobrang dami, yung top 3 na factors. Bukod doon sa na-hurt talaga yung ego mo, at nagtiis ka rin naman na kontrolin sana nga lang, wala mas nanalo. O yung ego na inaalagaan mo. Ano pa yung 3 factors na yon? Actually, sir, ay hindi ko na rin yung during na nararamdaman ko rin wala na. Yung tinatawag na silent breathing, parang may factor na sa mga trabaho na something na umaano. Pero hindi ko siya na-confirm. Ayoko na rin na-confirm. I-confirm ang ano? Yung may dumidiscarding katrabaho, gano'n. So, selos din. Insecure ka pa rin, ano? O kaya, kumbaga, ayaw mo na rin maramdaman pa ulit yon. Ganun ba? Alin po? Yung pagsiselos? Oo, yung pagsiselos, yung hirap ng pakikipagrelasyon kay Jessica. Ayaw mo na. Hindi naman ako seloso, Kuya po, ever since Nagkaroon lang ako ng ganong factor dahil sa nangyari. Ayan. Pero ngayon, kumusta ka? Ikaw ba Lalo na during nung kami na, nung sinabi ko bago nung nalaman ko yung inamin niya na yun. Pas na-discover ko pa rin po na nag-usap sila nung gay Nag-miss you pa nga po Paano pong mangyari. Yun nga po nabuo yun. Meron pa. Nag-usap sila, nag-miss you pa. Tapos binanatan pa niya ako na ipagkaibigan lang naman yung tao. Paano po bang mangyari sa gano'n? Okay. So, kailan marami pa rin pong factor. Hindi ko lang makwento lahat ngayon dahil hindi naman madadaan sa isang usapan lang lahat ng kwento namin. Yan. Tsaka ang dami talaga mga bumubusina, no, Yami? Ba't ba ang dami bumubusina dyan sa lugar nyo? Crossing ba yan? Wala. Actually, Kuya Boy, nasa Manila ako. May asikasuhin ako. Nagkataon lang na pagbaba ko ng jeep dito na talaga ako. Saktong labas. Nasa Manila po ako. Parang nasa, parang, nasa Road 10 ka ba? Nasa UN po. Nasa UN Avenue. Daming mga truck, ano? Mga truck. Sige. Mag-iingat ka. Ayan, pero dito, balik lang tayo ng bahagya dyan sa kwento mo. Nabasahin ko lang ang ilan sa mga komento ng mga tagapakinig natin. Sabi ni Gail, hindi mo matanggap na may nakauna kay Jessica, kaya hindi ka makamove on. 'Di ba? Isa yan sa mga factor na inaamin mo naman, Yami. Tama?
Yes po, tama. Oo. May nakauna and kakilala mo pa at that at sabi mo pa nga nito lang meron ka pa nakitang message nila na may I miss you. O nakikipagkaibigan pa ulit. O doon sa lalaking 'yun. Ayan, sabi naman ni Jennifer Fernando, pride yang nararamdaman mo, Yami. Tanggap mo rin ba 'yun na pride ang nararamdaman mo? Totoo naman po. Oo, na talagang ikaw ay naunahan eh. Oo, ayaw natin nang tayo ay nauunahan. O kapag ka, lalo na kapag ka ikaw yung alpha male na tinatawag. O, di ba? Ayan, pero alam mo, isa sa mga requirement para sa isang matagumpay na pakikipagrelasyon ay yung maturity din natin, Yami. Ha? Yung maturity natin sa pakikipagrelasyon. Ganito, may binanggit ka sa akin kanina para medyo mas maging magaan-gaan lang. Na I'm not necessarily telling you na ito ang tamang gawin, pero baka makatulong sa'yo. Ang sabi mo dati ay naging maloko ka sa pakikipagrelasyon bago mo nakakilala itong si Jessica. Tama ba yon? At doon sa sinasabi mong maloko ka sa Oh, yan na, may humahabol, may wangwang naman. Oh, Yami, hindi ikaw yung pupuntahan yung wangwang na yan, ha? Bumbero po. Bumbero naman. Bumbero naman. Okay, nawala na. Oh, nawala. Okay, Yami, ang sabi mo nga, may kalokohan kang ginawa bago mo pa nakilala itong si Jessica. Marami-rami yun. Ano pong kalokohan kasi parang... naging maloko ka sa... hindi sa babae. Ibig sabihin, pero ikaw ay diretsa na, may mga nagalaw kang babae noon bago kayo nagkakilala ni Jessica. Isang ex ko lang po. Ngayon, isipin mo, yung ex mong yun, meron ba siyang nakarelasyon? After you? Opo, meron po siyang nakarelasyon after me. May balita ka na naging maayos ba sila? As of na po, alam ko naman po, okay naman po sila. Ex niya rin po kasi yun na babae rin. Paano? Tomboy po yun yung binalikan niya po. Ex niya po yun. Okay. Okay. Well, it doesn't matter kung tomboy o lalaki rin, ano? Pero ibig sabihin, dumaan na sa iba. 'Di ba? Dumaan mo. Dumaan na sa iba, dumaan na sa iyo, dumaan pa sa iba. So ano to? Kapag ka ganito lang 'yan, ano, kapag ka ikaw ang nakagalaw, ang dapat mo bang isipin ay bahala ka diyan sa susunod na gagalaw diyan. Pero kapag ka ikaw yung naunahan, kasalanan mo to, nagpagalaw ka doon. 'Di ba? Parang napaka-unfair naman 'yan. Napaka-unfair naman kung ganyan lang ang pagtingin natin sa ating pakikipagrelasyon. My point is, alam mo, kailangan talaga yung maturity. Kailangan hindi lang yung hindi lang yung pagdating sa sinong nauna sa pakikipag-sex. Sino ang unang nakagalaw sa iyo bago ko pumasok sa sa pakikipagrelasyon sa iyo. Na kumbaga i-define ng pagpapakaseryoso mo yung sa isang relationship. Kapag hindi ka nagalaw, birhin na birhin ka talaga at napatunayan mo sa akin, alagang-alaga ka sa akin. At kapag hindi, may nauna, hindi mo pangangalagaan, lagi mong pagdududahan, pahihirapan mo na makipagkaibigan din sa ibang mga tao, that's unfair. Diba, Yami? Tama po yan, pero... Okay, may pero ka. May pero ka. Go ahead. Tama po kayo naman po kayo sinabi niyo. Pero yung judgment sa akin na hindi ako tumatanggap ng may nagalaw na is parang hindi po talaga. Kasi meron po akong nakarelasyon na before yung yung pinalit ako sa nagalaw naman siya ng other guys, pero I don't judge her naman. Why? Minahal ko siya. Nabuntis lang din talaga siya ng ex niya. Oo. Wala akong no judgment ako. Ang sabi ko nga po, binild up ko yung character ko ng maayos. Binild up ko ng akala ko okay kaming dalawa. Alinaw sa amin lahat ng bagay. Pero dahil nga doon sa nangyari, hindi ego tinamaan ko, nasaktan talaga ako, minahal ko siya.
Niligawan ko siya na maayos. Hindi po siya para sa akin, alam ko, hindi siya ego. Kasi sobrang mahal ko lang talaga yung tao. Okay. Oo. Na nasaktan ako na to the point na meron pala siya nilatagong ganun sa akin. Aha. Na imbis na sinabi niya sa akin during na nililigaw ako, na malalim na kami noon, hindi lang kami, wala pa lang talagang official eh. Kasi sabi ko, mas maayos na mas maayos na panliligaw, maayos lahat. Yummy. Kasi alam mo, ang mga pangyayari sa mundo, hindi naman natin makokontrol ang lahat. 'Di ba? Kahit ano pa ang plano mo, kahit gaano mo pinaghandaan, merong mga pangyayari, katulad nga niyan, days apart lang, ay merong ang nauna sa'yo, hindi mo na maibabalik yun eh. 'Di ba? Hindi mo na maibabalik yun. Tsaka yung sinabi mo sa akin kanina na meron kang isa pa naging ex na hindi mo nagalaw o nagalaw mo, pero... Di po. Nangyayari na sa amin. May nangyari na sa inyo. Bago pa may mangyari sa amin, kumbaga marami na rin siyang marami na rin. Pero no judgment ako sa tao. No judgment. Okay, sa ganun. Kay Jessica lang talaga nagkaroon ng judgment, pero sabi mo dahil minahal mo siya. Ibig sabihin malaki. Hindi pa ako ready sa pagkakataong yun. Ganun pala. Malaki yung panghihinayang mo sa kanya. Dito kay Jessica, pero dahil nga lumabas doon sa mga pinaplano mo at mga binabalak mo, no? At doon sa requirements mo nung panahon na yon, sumablay siya. Kaya naging sablay na rin yung relationship ninyo. Alam mo, Yummy. Yes po, tama po. Yes po. Sabi mo nga kanina, no, natutuwa ako dahil sabi mo at inaayos mo yung karakter mo, yung pagkatao mo, yung ganyan. Alam mo, isama mo rin dyan, na ibaba talaga yung pride mo at tanggalin ang insecurity sa katawan. Ha? Hindi naman kasi ibig sabihin na tanggap natin na hindi perpekto ang mga makakasalamuha natin sa mundo ay ibaba na natin yung standards natin. Of course, hindi ganoon yun. Meron tayong mga standards, 'di ba? Pero pagka naman din masyado tayong rigid, masyadong matigas o parang ayaw mabali, kapag hindi ganito, wag na lang ang paniniwala mo. Mahirap makahanap ng kaparehas niyan. Mahirap makahanap ng kaparehas. Kung gusto, kung willing ang magiging partner mo in the future na mag-adjust, dapat ikaw ay willing din na mag-adjust. Ang tawag dyan, yung magka-compromise kayo. Diba? Magtatagpo kayo sa gitna. Hindi pa pwedeng siya lang ang nag-a-adjust dahil feeling mo ikaw lang ang tama. Diba? You yourself, meron ka ring mga dapat na gawin para sa relationship ninyo. Hindi yung ikaw ang nagdidikta doon sa relationship in the future. Nagets mo yun? Kahit may bumusina na naman na malakas? Ha? Okay. Yummy, maraming salamat dyan sa oras na ibinigay mo sa amin. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.